magsama ako magtinda sa mga anak ko. Doon po kasi mababaw ako ko pagdating sa mga anak. Kasi kagaya nung anak ko nandyan, yung mga anak niya. Kaya hindi pumasok siguro, wala na naman budget sa pamasahe. Kaya ano talaga yung talaga nagsasakripisyo. Kaya minsan nagteka sila, mama wala kaming bigas, pautang, ganun po. Talaga hirap na hirap talaga ako dali lagi. Kaya sa akin lang, nahirapan ako kasi kadayo pa yung ginilakad namin. Puna po kasi dito kabahayan, doon ka pa talaga sa dinaanan natin. Doon po kabahayan. Para makabenta ka ng gulay. Nahirapan talaga ako. Kalagayo. Pag hindi naman ako magtrabaho, anong itutulong ko sa kanila. Tapos yung isa ko po, wala rin trabaho ngayon dahil natanggal po sa trabaho. Mga kabarangay, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. At eto, salamat sa Panginoon kasi okay na si Ate Nancy. Ate Nancy, dito ka? Tabi tayo. Ayan, nakita nyo mga kababayan, ang ganda ng outfit ni Ate Nancy ngayon. At maganda ang tulog niya at okay na siya. At sa mga nagtatanong mga kababayan regarding po sa pagpapagamot sa kanya, pinol out na namin siya sa, kumbaga, nilipat ko na po siya sa isang ibang bahay pagamutan. Nilipat ko na po sa private. Huwag na po kayo mag-alala, may schedule na po siya. Kaya lang medyo mahigpit ang schedule ngayon dahil Christmas. Sa Christmas is pahirapan talaga. Pero kahit papano, okay naman mga kababayan, no? At sa araw na ito mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Alam nyo naman po, araw-araw nandito sa atin si Ate Marites. Buong buhay niya, inilagay niya dito sa shelter para kay Nancy, para sa mga iba nating inaalagaan. No? So napag-isip-isip ni Daddy Frankie na sa araw na ito is pasyalan siya sa bahay niya. At the same time, titignan yung grams ng ihi niya kung marami po. Titignan natin siya. Pupuntahan natin yung bahay ni Ate Marites. Titignan natin kung sino nga ba si Ate Marites. Sino nga ba sa totoong buhay si Ate Marites mga kababayan. Ang araw na ito, total, andito naman si Nancy, andito naman si Bandam, andyan naman si Mylene. Okay naman sila mga kababayan. Bagamat hindi pa sila totally recovery, pero nakikita ko, nakikita nyo, nakikita natin na nasa mabuting bubong sila. Naalagaan natin sila, napapakain natin sila. Siyempre, tignan din natin yung kalagayan ni Ate Marites. Punta tayo sa bahay niya. Ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Ate Marites? Ba't ka umiiyak? Sinabi ko lang na pupunta kami sa bahay mo. Hindi ko po kasi na-expect. Na? Pupuntaan sa amin. Oo. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Ate Marites, ano't ano man ang sitwasyon ng bahay or lugar, hindi yon ang mahalaga. Ang importante, yung taong nakatira. Sabi nga nila, di ba? May bahay nga na malaki, bahay na bato. Hindi naman maayos yung nakatira. So wala rin yun. Kahit ang bahay natin, bahay lang ng maliit, basta importante, totoong tao ika, yon ang mahalaga. Salamat po talaga, Daddy. So wag ka na umiyak. No? Mga kababayan, samahan niyo po kami. Dahil kahit ako, hindi ko pa nakita ang kung saan ang bahay niya. Kaya sa araw na ito mga kababayan, samahan niyo po kami. Sama-sama tayo, halughugin natin yung bahay ni Ate Marites. Kasama si Nancy and Kuya Bandam. Ba't ang sama mo makatingin na ng Bandam? Ha? Bakit? Okay lang, maganda yun. Ha? Yung bahay ni Marites, di ko nagkita. Hindi ko pa nakita. Ito ko tatirang kay. Yung upahan ko, lahat ng mga dami ko, kukuhain ko. Oo, pero sa bahay muna ni Ate Marites tayo. Maraming kinain ito. Suriin mo, auntie, kay kanaan sa oras. Pinapakain mo na naman si Kasi Doggy. kanina umaga na good, di kanina pagod yung kainan. Anong oras na kami dito?
Umaga pa yan, umaga pa pugko. Oo. Kung nagising ko, kumainom ka ng tinapay. Oo. Eh ngayon, aalis na tayo, basta ngilap yung tiyan. Uminom ka. Pag gising mo, uminom ka ng tinapay? Oo. Tapos kumain ka ng kape? Hindi, uminom ako ng bep, niluto namin. Ah, okay, very Na good. pansit. Oh, very good. Kaya pala ang ganda na ng hair mo hindi na tayo-tayo, no? Oo. Okay. So, okay ka na dito? Masaya dito? Ay. Si Rosie, oo. Sabi sa ko, pupunta siya international. Yun lang. Tara, alis tayo. Sama, doon tayo sa sasakyan. Let's go! Si Ana, bigyan ito. Be! Pagkain yan siya dito. Sino? Pagkain mo, ha? Oo. Sige, tara na. Magtsinelas ka. Yun! Dala mo yung gamit niya. Yung gamot niya. Ha? Yung mga kababayan, may gamot na rin yan. Si Ate Nancy, napapainom na rin natin. Okay? Kaya makikita basta maayos ang pag-aalaga. Tabi ka doon sa kanya. Gini. Kita na papa. What? Layo pala ng bahay mo. Opo, Marites. layo po. Yan na. Ay, dito? Dito na, gilid mo na, Kuya Rex. Dito na, ito na bahay namin. Ito na? Opo. Layo naman. Opo. Ba't dito napili mong tumira? Wala pong pwedeng maanuhan eh. Sige, baba tayo. Tignan natin tong tinatagong bahay ni Marites. Hindi kayo, Daddy. Baba tayo. Oo. Nancy. Di kayo. Pasyal kayo dito sa amin. Oo. Sa bahay namin. Maliit. Barang-barang. Pero welcome kayo sa Oo, bahay ko. Di kayo. Hello po. Magandang morning. Daddy, ito po bahay namin. Maliit lang. Pwede ka namin pasukan yung nyo, Tay. Oo, di ka. Pasok ka. Abre. Bukas. Sige, sir. Pasok ka. Ayun pa kayo, Ayan, sir. mga kababayan, no? Nilusob natin ang bahay ni Marites. sige. Opo, Si dito po. Halika kayo, Daddy. Pasok kayo. Yan, bahay namin. Anong bahay mo? Parto nga rin ba? Halika. Ito ang bahay mo. Opo. Ito liit. Opo, ito lang po. Wala pa sa akong Oo. pang-extension. Teka lang. Paano kami magkakasya lahat dito? Hindi po. Wala po talaga kayo dyan. Ha? Upo lang kayo dyan. Ito upuan. Hindi, lagayan ko po yung Walang upuan. Wala po. Nasa labas. Ang liit naman. Ito lang po yung kaya namin kasi pinatira lang kami nung manugang ko. Ay, yung kabila, sa manugang mo. Sa anak ko po. Sa anak mo. Kasi ito lang po. Ito bahay yung dalawa ng... Opo, ito po. Sino kasama rito? Yung ko po, kalibin ko po. Nasaan yung kalibin mo? Ando po, sa Nandiyan sa labas. Opo. Pero bakit ang baba talaga? Hindi makatayo ako. Lagi nga po ako nauuntog. Dapat itinaas mo ng konti. Wala, tsaka na lang po pag nakapasok na uli yung isa ng trabaho. Alam mo, payo ko lang sa'yo. Yung tirahan mo, yung ganito, payo ko lang sa akin lang, hindi ko pwedeng ganyan pagpasok. Kailangan talaga komportable na tayo ang tao. Sa pamahiin sa amin, Opo. Oo. Kaya, okay naman yung bahay. Hindi importante yung malaki o maliit. Importante. Ayoko din pang, ayoko. Pasensya ka na. Ito lang kaya. Importante yung nakatira. Pero syempre, nakagawa ka na rin lang naman ng ganito. Pag Dapat init kayo talaga, pa, init kayo din. hindi pwedeng, Dapat pag Oo, hindi init, pwede na ganyan. Opo. Kailangan hayaan mo na Nito pag ka-straight. umulan. Ha? Pag nababa. Hindi naman tayo titira dito, Marites. Pinasyalan, Nancy, pinasyalan lang natin. Pinasyal ko lang kayo dito sa bahay ko. Kasi ilang araw nang na siya na nandun sa atin. Puro Hindi tayo pa ako nakauwi. Ngayon pa lang.
Maganda ba bahay ni Marites? Maganda? Room lang ni siya. Dili siya bahay. Room lang. Tulog lang. room. Parang pahuwayan lang siya. Ha? Pahuway lang kung mayroong naramdaman yung katawan. Pero may bintana rin eh, oh. Opo, may bintana. Room lang talaga daw, hindi bahay. Oo. Opo, ito lang po talaga yung ano na. Pang single lang siya pa. Ha? Pang ano lang. Pag single lang daw po. High-tech naman yung basket mo. Pag umuulan kasi, daddy, may mga tulo, kaya nilalagyan namin ng ganito. Ay, pansahod ito. Opo. Akala ko basket. Hindi po, bisan, karserola. Sinasabi ko dyan. Tumutulo, nababasa kami. Oh. Kaya, okay na yan. Kesa Okay. naman mabasa kami. Gaano na kayo nakatagal nakatira dito? Matagal na po kami dito nakatira, kasi paluwas-luwas po ako ng Upo Maynila. tayo, nahirapan mo na kayo ko. Pak na Sit down, Nancy, sit down. Walang upuan. Ayan, ganito lang po kami dito pag nandito ako. Pagka wala kang trabaho, pag wala ka sa amin, nandito ka lang. Opo. Bisa po sama ko sa mga anak ko magtinda. Nung hindi ka pa nagtatrabaho sa amin, nagtitinda ka ng gulay. Opo. Titinda akong gulay. Tapos, yung kita ko. Bisa tumahango lang kami dyan. Ano ba yan? May umahango po ako ng mga gulay dyan sa mga kapitbahay. Hindi ka naman kay Ate Marong kayo sa sinasabi niya. Bukan na lang dito. I always surprised talaga guys. Ito lang po talaga daddy yung talagang nakayanan namin. Okay Kasi lang, alam mo. hirap din. Alam mo, hindi naman yung malaking bahay ang ano namin, yung pinupuntahan namin yung tao, mabuti, yung kabutihan. Tsaka, Hindi, gaya na sinabi ko, yung bahay, nagagawa yan. opo. Di ba? Pero yung kalooban ng tao, yun ang pinaka-importante. Ariyan na tayo pa dun sa gamay istorya pang. Sa gamay, mag-istorya. Tara. Nagwa tayo. Sa gawa. Oo, nainitan siya siguro. Sa labas tayo. Pasensya na daddy. Okay lang. Up. Sa gawas daw, sabi ni Nancy. Tara, dito tayo. Dito tayo sa gawas. Okay lang. Kaya po. Dito na lang. Hiram ka upuan. Okay, ano tuloy niyo pag-usap mo? Ay, tuloy pag-uusap. Uy! Hayaan nyo lang muna si ano. Dito na lang dito. Ay, Ramsey. Samahan nyo po ako para kilalanin natin si Ate Marites. Ayan. Dito ka, Marites. Ayan. Okay na sa light. Naka-open pa yung light. Huh. Pati ako hiningal. Hiningil siya sa paglabas sa bahay. Oh. Ayan. So ang kusina mo, Marites, dito. Opo, yan lang po. May nakuha Sa labas? Opo. sa iba parang dito. Yan po yung kusino ko. Tapos po daddy, nangunguha kami ng mga ganito kalalaking plywood. Oh, Kasi balak ko mag-extend. Mag-extend po. pwede mag-extend dito. Opo. Ayan po, nakakuha na kami ng dito mga tawag dito, hardiplex. Iniipon. Mga tinatapon po dyan, pinukuha Yung namin. tinatapon, yun ang gagawin yung bahay-bahay Opo. para lumaki. Opo. So sa susunod, maganda talaga itaas mo ng konti kasi pangit yung nakakuba ka sa loob ng bahay. No? So ayan mga kababayan, nakita ninyo kung gaano kalaki yung mansion ni Ate Marites. Sa laki ng bahay niya, pati kusina niya dito. Ang laki ng gastos ko dyan. Ang laki ng gastos? Ay, Opo. may sinaing. Milyon. Ha? Bakit Milyon malaki po ang gastos? Malaki po yung bahay ko eh. Malaki. Mga ilang milyon? Mga 1.5. Oh, 1.5. Opo. Nakita ko nga kasi alam ko magastos talaga magpagawa ng bahay. Mamahalin. Oo. Pagka ganito talaga, yung mga paggagawa mo, talagang malaking gastos. Opo. Tapos may mga nakasabit-sabit pa dyan. Paniki. Di ba? So, hindi ako magtataka kung gumastos ka ng 1.5. Opo. Sige, upo tayo. Talagang napaka-loko talaga nitong Marites na to. Sabi niya 1.5 yung kanyang mansion. No? Gaano na kayo nakatagal nakatira dito? Matagal-tagal na rin po, mga 2 years na rin po ako dito. 2 years pa lang? Opo.
Kasi galing po kami na Nevada, tapos lumipat kami dito. Pagkagaling nyo Nevada. Dito Sa po. Nevada, ilang taon kayo nakatira? Matagal po, naggugwardya pa ako. Ano yun? Nangungupahan kayo doon? Hindi po, sa anak po ng manugang ko. Hilupa, tapos nagtayo lang po kami ng bahay. Doon. Opo. Ba't kayo lumipat dito? Hindi ko po alam ang dahilan eh. Basta nalaman ko na lang po, nasa Maynila ako. Pinaalis daw po siya ng mga anak. Sino pinaalis yun? Yung manugang ko. Kasi po yung may-aring lupa nasa Japan. Manugang mo. Ang gulo Yung manugang ko po may unang pamilya. Oo. Tapos po, yung mga anak niya nasa una, nasa Japan. Pero anak po yun ng babae sa una rin. Ang gulo, whatever. Opo, di ko Sa'yo mo. na lang. Opo. Ayan. So, kumusta naman ang buhay nyo dito nung hindi ka pa nakapasok kay Daddy Frankie? Nung hindi pa tayo nagkakilala? Ano po, Daddy Frankie, mahirap po kasi ito na naman, ayun ko kasi magkwento. Mahirap tubig, wala kaming ilaw. Tapos pagka wala po kaming trabaho, magsama ako magtinda sa mga anak ko. Doon po kasi mababaw ang ano ko pagdating sa mga anak. Kasi kagaya nung anak ko nandyan, yung mga anak niya. Kaya hindi pumasok siguro, wala na naman budget sa pamasahe. Kaya ako talaga yung talaga nagsasakripisyo. Kaya minsan nagteka sila, mama wala kaming bigas, pautang, ganun po. Talaga hirap na hirap talaga ako, Daddy Frankie. Kaya sa akin lang, nahirapan ako kasi kadayo pa yung nilakad namin. Puna po kasi dito kabahayan, doon ka pa talaga sa dinaanan natin. Doon po kabahayan para makabenta ka ng gulay. So dito, wala nang pumapasok ng mga sasakyan, madami. Pero po may bodega po doon, truck po. Puro truck. Pero yung pamasada, wala. Wala po. Dalakarin mo po talaga. Lalakarin talaga palabas. Hirap, no? Mahirap po So talaga. ilan yung anak mo? 8 po yan sila. 8 sila. So ilan yung anak mo nandito? 2 lang po. 2 na lang. So ano trabaho ng mga anak mo na yun? Nagtitinda po ng gulay. Pagtitinda ng gulay. So araw-araw may tindang gulay. Misa po, walang puhunan. Pagka walang puhunan, walang tinda. Ang inaalala ko lang talaga itong anak ko na ito kasi 4 yung anak niya. Tapos, nahirapan talaga ako. Kalagayo. Pag hindi naman ako magtrabaho, anong itutulong ko sa kanila. Tapos yung isa ko po, wala rin trabaho ngayon dahil natanggal po sa trabaho. Hindi ba po pwedeng kasi malalaki naman na yung mga anak mo, may pamilya na, hindi ba pwedeng sila muna sa pamilya nila tapos ikaw sa pamilya mo rin, sa asawa mo? Wala po mga trabaho. Ba't hindi sila maghanap ng trabaho? Nagkakahanap naman po, tapos ang nangyayari, bisan hindi pinapasweldo. Kaya po nung isa ko, nagkapagtrabaho 1 linggo, hanggang ngayon hindi pa rin nakakasahod. Magdadalawang buwan na. Anong apply niya? Ano po, sa construction po yung sa asawa na. Bakit hindi pinasweldo? Yung po, Baka pisinas katapusan naman. hindi po, lingguhan pong tao. Kasi mason po yun eh. Mason po yung Sa construction ba, tama, lingguhan. lingguhan po, pero minsan hindi binabayaran ng kontraktor. Yung nangontrata, hindi po pinapasahod. Kaya ganun po. Pwede ba nangyayari. makilala natin yung yung partner mo? Tawagan natin. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Pangalan niyo, sir? Edison po. Edison. Ilang taon na po kayo, sir? 56 po. 56. Si Marites? 53 po. 53. Ahead ng konti. Kumusta ang buhay-buhay dito, sir? Okay naman, nakaraos na lang. Oo. So, dito, kayo ang bantay dito sa bahay? Siya po ang bantay. Tatanim-tanim ng gulay? Ngayon po, pipino po yung kaso na po, yung tubig. Mahirap yung tubig kaya parang namamatay. Oo, yung pipino kailangan sagana sa tubig Opo. Okay, pasensya na kayo. Napasyal kami dito. Gusto namin makita tong binibida ni Marites niya, malaki niyang bahay. Gumastos daw siya ng 1.5 milyon. No? Pinapatawa ko lang. Oo. Mahirap po. Ganito talaga si Marites, mga kababayan. Puwela, makulit. Pero sa totoong buhay, makikita niyo kung gaano nga ba kalaki yung bahay niya. Kung gaano kahirap yung pinagdadaanan niya. Kaya pala ganun na lang siya
kadesperado. Nung nagbenta siya, unang-una binintahan niya ako ng papaya na hindi ko naman siya kilala. Binibiro-biro ko, niloloko-loko ko hanggang sa nasabihan ko na mag-apply na lang sa akin. Tinutuo nga, ganun na lang pala siya ka-interesadong mga pag-apply dahil sa pagtitinda ng At saka gulay. nila po yun, Daddy. Ha? Ano po, kami po magkakapatid, 5 namatay po yung isa. Tapos isa ko po kapatid na gano'n na po. Nalaman ko po isang araw. Nasaan siya? Ano po, hinabol po ng pulis. Bakit inabol ng pulis? Kasi po natiraan na ng mundo. Yung kapatid mo. Opo, nag-iisang lalaki. Ilang taon na yon? 40 plus na rin po. Oh, walang pamilya yon? Wala po. Saan lugar siya naroon yun? Nandun po sa amin, sa Pransya. Saan yun? Pransya? Doon po sa Sinag, yung ginanap po natin sa araw. Sa Masinag naman. Opo, doon po siya. Na-depress din. Sobrang distress po niya talaga. Kaya ganito lang ako, pero marami po talaga akong binadalang problema. Pero ayoko lang po talaga magsalita kasi ayoko talagang makaano ko sa ibang tao. Nung isang araw po, tumabog yung kapatid ko, ganun po ang nangyari. Kaya sinasakad na lang sana, pero wala ko rin magitin kasi parang hindi ko na rin kaya. Mahal ko po yun, yung kapatid ko kasi nag-iisang lalaki. Ako po yung panganay, tapos mababalita ko, ganun nangyari. Nahabol ng pulis, muntik na rabadin din, ganun. Bakit? Kasi wala na nga po sa katinuan. Wala sa katinuan. Opo. Sobrang na po talaga ng ano niya kasi kalaban niya ng mga senador. Kung sino-sino na po nababanggit niya, kaya talagang kailangan ipasok ng mental. Nasiraan ng bait. Opo, nasiraan ng bait. Okay, basta ipag-pray mo na lang, no? Opo, yun na lang po inaano ko talaga. Sana hindi na lang ako madagdagan pa yung ganung problema kasi napakabigat na rin sa akin na madadagdagan pa ng mga anak ko dito. Kaya mahirap po talaga. Bakit ganyan naman kaliit yung ginawa nyo? Hindi nyo pinalakihan para hindi masikip? Wala na pong budget. Walang budget. Hinaano ko lang po yung 1.5 ako 150 lang po yung gastos. Ang totoo, magkano gastos mo sa bahay niya? Ano po, yung po mga kahoy na yan, mga hinihingi lang po yan. Mga kahoy, yero, tapos yung pako, hinihingi namin. Pag nagtitinda kami, nag-ano kami ng pako. Kami talaga nagtatanggal sa kahoy nung anak ko isa. Ganon talaga ang buhay dito. Opo, hirap. Yero lang yung binili. Opo. Pero yung mga tabla-tabla, hiningi, pinulot-pulot. Opo. Para mapagpagawa. Opo. So later on, pwede pa rin kayo magpagawa dito. Okay Opo, yun po sabi ng malugang ko, magdugtong kami. Kaso wala pa akong budget. Kaya, Walang budget. opo, wala pa naman din itong trabaho. Tsaka inuuna ko rin po kasi yung iso kong anak na miyat na mama, miyat na mama. Sabi ko, ako may sakit pero pinipilit ko magtrabaho. Nag-aaral. Yung mga anak po niya. Sabi mo may anak kang nag-aaral. Nasa probinsya po yun. Wala siya rito ngayon. Wala po. Yung mga nag-aaral ko po nasa probinsya na hatapat. 3 college saka isang high school. So yan ang Ayan. pinag-aaral mo? Nagpapadala lang po ako pero nagpaparal po ako sa kanila, tita nila. Kaya hirap talaga kasi layo nilalakad, tapos minsan walang punan. Dati po maraming talong dyan. Nakuha lang ng anak ko para ilako. Pero ngayon po, nakapasok ako sa inyo, medyo nakakaraos na po kahit papaano. Kaya maraming salamat talaga, Daddy. Nakapasok ko sa inyo. Tapos kahit nahirapan ako sa paglakad papasok ako kasi pag dito po ako dumaan, nalaki ng gastos ko eh. Kaya dito po ako dumadaan. Sumasakay ako ng, ano ba tawag nun? Lansang. Yung kawayan. 10 piso lang. 10 peso lang. Opo. Tawid sa dagat. Opo, ilog. Ilog. Tapos pagtatricycle na ako hanggang talabasan. Okay. So yun, mga kababayan, at least napasyalan natin si Ate Marites dito, nakita natin yung bahay niya at kasama rin namin si Ate Nancy na ginagala-gala rin namin. Ayun. Para malibang-libang siya. Diba? At the same time, nadalaw na rin natin at nakita natin kung gaano nga ba kahirap yung pinagdadaanan ni Ate Marites. Gaano kahirap mamuhay dito sa bundok na walang ilaw, Wala po kami. wala tubig. Wala rin po. Paano saan kayo umiigib tubig? Diyan po sa kabilang bahay. May poso? Di po, gripo. Gripo. Ang isang balde po, 5 piso. Binibili rin ng tubig? Opo.
binibili. Ano ba pagkaiba ng gripo tsaka puso? Yung puso po yung binubongga, Yung gripo, pinipihit. pinipihit. Kaya may bayad. Opo. Saan galing yung tubig na yun? Hindi ko po alam eh. Sila kami kumuha na inumin, pagsae. So, 5 piso. Opo, 5 piso. Mahal, no? Ito po, magkano to? 5 rin? 5. Di, ganyan na lang. Mas malaki siguro. Sana tumagal na kayo dito kasi mahirap yung palipat-lipat ng bahay. Layo po kasi talaga. Kasi pag tumagal ka naman na dito, magkakaroon na rin kayo ng right siguro. May-ari po dito. May may-ari din. Hindi sa inyo to. So, pwede pa rin kayong paalisin dito. Opo, anytime po. Hindi ba pwede maghanap ng bahay talaga na para steady lang kayo doon? Wala po dito kasi dadaanan na po yan ng Galaxy. May posibilidad din po madami kami sa pag-alis. Pag tinry na po yung Galaxy dyan. Okay. Kaya tiis lang. Sana hindi kami paalisin. Oo. Pag-pray mo lang. Wala namang imposible pag nakakapit lagi tayo kay Opo. God. Sa araw-araw nating gawain, napakalaking bagay yung parati tayong nagpipray, parati tayong nagdarasal. Opo. Every time, every day, every morning, tayo nagdarasal. Iginaguide tayo ni God Opo, yun sa na po tama talaga. nating gagawin na hindi tayo magkamali sa mga desisyon natin. Kaya po ako nagpapasalamat po talaga ako ng sobra-sobra kay Daddy Frankie at nakapagtrabaho ako sa kanya. Kahit paano nakakaraos po talaga kami, nakatulog pa ako sa mga anak ko. Yan po talaga. Maraming salamat Daddy Frankie. Walang ano. Basta sama-sama tayo. Alam ko naman, mahirap yung trabaho minsan. Pero kahit saan naman, mahirap Opo. no? Wala naman po talagang magaang na trabaho, talagang pinaghihirapan. Dahil nabanggit mo kanina na walang bigas kayo, may dala akong bigas na. Ay, pwede. Salamat na. Andiyan si Bandam, pabuhat mo nga yung bigas. Pasuyo. Salamat po talaga. May bigas na. Mapakinabangan din natin si Bandam. Kung marunong ba talaga magbuhat ng bigas yon? Tinatawanan ni Nancy si Bandam. Dito po, Daddy, yung sapa na po yung pag bumagyo. Oh. Hanggang dyan po yan. Magbabaha dito? Opo, pumakit mo dito yung tubig hanggang Oh, dyan. paano nagkakatubig dyan? Sapa po yan eh. Ayan na. Yan. Ayan na si Bandam. Sabi ko sa inyo eh. Kanino natin ibigay yan, Bandam? Tatay ni Marites. Atay, asawa niya yan. Asawa niya. Umayos ka. Namali ako eh. Ha? Nadali ka. Namali. Ano sasabihin mo? Salamat po, Daddy Frankie. Ayan. Kaya, ayan, asawa ni Marites yan. Asawa ni Marites. Kaya wag mong inuutusan lagi, ha? Pati yung banyo ng bulok. Yung bahay niya, hindi mansion. Walang winimpon. Wala si Vipo, Mahirap pero... ang buhay nila. Ito ang bahay ni Marites. Yan. Oh, si David po. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo, silipin mo. Dito. Ayan, swimming pool doon. Sa likod. Ayan, dyan sila. Dyan nakatira si Marites. Ito bahay. Halika rito, halika. Parang bahay niyo ah. Parang bahay niyo. Anong parang banyo? Piltasiro ka talaga. Ano masasabi mo? Dito nga. Harap, ito. Ano sasabihin mo kay Marites? Nakita mo na yung bahay niya. Maganda. Maganda. Kanina sinabi mo parang banyo. Yeah. Parang yung bahay ni Marites para tulungan ng aso ah. Ay! Loko-loko ka. Mahirap lang kasi ang buhay. Hirap lang. Nahirap na ako eh. Buti nga siya meron. Ikaw wala kang bahay, di ba? Ikaw wala kang pamilya. Siya may pamilya. Pati si Marites, meron talang tamiya. Talaga ba yung tamiya ko hanapin mo? Dahil lang pa. Ito ko hanapin kong Kaya nga, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Kaya nga, wag kang pintasiro. Kasi si Marites, mahirap ang buhay. Oo. May bahay kahit maliit. May pamilya, may mga anak. Meron tamiya, meron anak. Ikaw. Ikaw wala. Wala kang bahay. Wala akong tamiya. Meron kang pamilya, kaya lang ayaw nila sa'yo. Tatay ko, mga nanay ko, Oo. mga kapatid ko. Kung gusto ka nila, di hinanap ka na nila. Kaya wag kang pintasiro.
Kasi kami na ang pamilya mo ngayon. Sino tamiya ko? Ikaw na. Oo. Dadawin kita ang tatay. Ako na lang anak mo. Pahig ako. Wala akong tamiya. Ikaw na tamiya ko. Oo. Tulang kita eh. Kaya wag kang tamad. Sana masipag ako. Oo. Oh. Lakas kain, lakas din magtrabaho. Oh. Lakas ka lang kain eh. Kaya nga, Kahit tulog. Hindi pwede yun. sabi po niya, Daddy Frankie, kanina bakit ko daw sa ginising, sarap daw ng buhay niya, kain tulog. Hindi pwede. Kailangan magtatrabaho ka din. Tatapawa ko. Oo. O, sige, doon ka muna. Ay, hindi. Akin na yung upuan. Kuha ka upuan. Tabi tayo rito. Kuha ka isa. Tayo. Subukan mo. Mamaya. Okay, dyan ka lang, ha? So, ayan mga kababayan, sa mga maraming nagtatanong regarding sa buhay ni Ate Marites, ngayon, alam nyo na po kung ano nga ba talaga, sino nga ba talaga. At nakita na rin natin yung bahay niya. Kaya, yun, minsan lang makarating si Daddy Frankie, nagbigay tayo bigas, at saka magbibigay din ako ng kaunting pamasko. Kasi nandito na rin ako, bibigay ako Christmas. Pahingin pera, Rab. Akong pera. Ayan. Marites, para may, siyempre, Pasko na. Para may panghanda kayo dito. 5,000. Ha? Salamat, Daddy Frankie, ang dami ko na. Ano ka ba? Hindi utang yan. Ang dami mo na sa akin tulong. Kasama sa buhay yan. Dahil Salamat po talaga. dahil mabuting tao ka. No? Masasama-sama lang tayo. Pagpasensyaan mo lang kung ano yung naibigay namin, kung ano yung nakayanan ko, pagpasensyaan natin. Makakaraos din tayo. Malay mo, may awa ang Diyos. Baka bukas makalawa, sa atin naman tatapat yung sikat ng araw. Diba? Panapanahon lang yan. Opo, Kaya salamat po. walang aayaw, walang bibitaw, mag-pray lang tayo parati. Sana hindi tayo magkasakit para tuloy-tuloy tayo makatulong din sa ating mga kapwa, mga kababayan, kagaya ni Bandam, kagaya ni Nancy, kagaya ni Ate Mylene. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalong ngayon. Parami na ng parami yung ating mga beneficiary, ating mga inaalagaan. Kaya hiling ko po sa Panginoon na sana andyan sila Marites, andyan ang aking team na hindi sila magsawa, tumulong din sa akin. Hindi sila magsawa na samahan ako para maipagpatuloy natin yung ating ginagawa na maalagaan tong mga kababayan natin na naligaw sa landas. Kaya kahit minsan pagod, puyat, kaya tinitiis natin para mapuntahan lahat. Kagaya ngayon, ilang araw na nakapokus siya sa atin, kaya siya naman ang pinuntahan namin dito. No? So maraming salamat, sir. Salamat po at nakapasyal kami dito. Daddy Marites po. Frankie, salamat po talaga sa binigay niyo tsaka po sa bigas. Mabibigyan ko na po yung mga bata. Thank you, Banda. Si Bandam. Basta laban lang, no? Hanggat magkakasama tayo, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Okay? Salamat po Huwag ka talaga. nang piyak. Pakainin mo naman kami. Si Bandam, oh. Banda, kain ka. Sama ng tingin. May kanin na kami. May kanin. Kain ka. Anong ulan? Sardinas. Gabias. Ulang ni Marites, hindi ko tight. Ay, bulok. Ito, oh. May ulam na si, Pati nga ng ulang ni Marites. Ha? Para maganda yun. Maganda. Tangi lang, walang ulan. Ha? Wala na ulam. Mahirap na ang buhay dito, eh. Mayroon pang duway. Oo. Ito ang ulam. Yan. Hipon. Hindi. Ito, istorado ko yung tamping. Ito pa tamping. Hipon, no? Hipon. Ano yung pasili yan eh. Hindi naman hipon yun. Ito yung hipon namin. Hipon Tikman yan. mo. Ulit. Oo, Oh, hipon. tikman mo. Masarap yan. Oo. Hindi tabi tayo. Ha? Sabay doon. Sabay talaga, ha? Sigurado ka. Hinahamon mo talaga ako, sabay, ha? Oo. Siyempre, sausaw asin para masarap. Tato. Oh, sausaw asin. Hipon yan, eh. Hipon. Tato natin. Oo, huwag mo akong lulukuhin. Anghang, pahing tubig. Pahing tubig, anghang. Ay, tubig. Kamis. Ha? Pag yan. Ano? Isa pa? Yun o, sigurtay ka. Pampawala to na. Pampawala ka. Hindi mo naman kinain, patingin.
Ah, kinain. Anong pakiramdam? Masarap yung hipon ni Marites? Ipon. Oh. Oh, tubig. Gusto mo pa? Di na, uusok ka sa hinga ko eh. O, di ba? Masarap ang buhay dito. May... Ito na, parang bundok ka. Ha? Bundok na katoy. Bundok nga talaga to. Ano ka ba? Marati, wala kang tanim. Ayun, tanim. Hindi, ito kong mga tanim na, mga May papaya. bubas, buwat, ito kong mga tongkan, mga pitanas. Wala akong Ay daw, patola. Ayan, oh. May patula sila. Ay, ito ko yung pitanas. Meron akong pitanas yung bunga. Meron. Apple. Wala. Ito maliliit. Ito. Wala.